Annyeonghaseyo, Yorobun. Finally, after so many months, charing. Ito na nga, nagising kami ng maaga at tinupad na talaga namin ang planong magsimba. Actually, hindi naman sa pag-aano, pero ano-ano, charing. Tinatawid talaga akong bumangon niya ng 4 a.m. Sa night before this day, I set my phone alarm at 4 a.m. Pero hindi ako nagising agad kasi hindi ko narinig yung sinet kong alarm. Pero nagising ako nung bandang 4:30 na. Then, the first I did is I checked my phone. Then yun, I saw na mag-aalas 5 na pala ng umaga. Tinatamad pa nga ako nun bumangon. Tapos sabi ko na lang na hapon na lang ako magsisimba kasi antok pa talaga ako. And naisip ko rin na kinabukasan, Monday na naman. So, maaga na naman akong gigising para pumasok naman sa work. But I realized na gusto ko palang simulan ng araw ko na ito na sigad ang una. So, bumangon na ako at nagasikaso na magsimba. Pati nga sila mama and this my younger sister ay naengganyo na rin sumama sa akin magsimba. O, diba? Gabi pa lang talaga ay nagplano na kaming magsimba but I didn't expect na matutuloy namin kasi kapag nagpaplano kami, hindi yun natutuloy. Gaya na lang na madalas sa pagpaplano namin ni Sasam na mag-jogging sa umaga. Hanggang plano na lang talaga, charing. Paano, tinatanghali kami ng gising kapag rest day. Saka ayaw na rin kasi namin lokohin ng mga sarili namin. Chugging yung siste kapag umuwi. Lala mo naman napakadami. Agoy. And ayan na nga, papunta na kami sa simbahan. At alam nyo ba kung ano ang nakakahiya at nakakatawang part ng kasyungahan ko for today's vlog? Ayun lang naman, nakakahiya to the point na parang gusto ko na lang talagang maging invisible sa loob ng simbahan. Paano ba naman kasi, baliktad ang suot kong damit na yan. Napansin ko na lang talaga na baliktad yung damit ko nung nasa loob na kami ng simbahan. Tipong seryoso ako sa pakikinig sa pare, tapos biglang parang may kung anong evil ang bumulong sa tenga ko. Sinabing baliktad yung damit ko. Chinek ko, ayun, baliktad nga talaga. Hiyang-hiya talaga ako. Buti na lang talaga ang mga tao sa simbahan ay busy sa pakikinig sa Diyos. I mean, busy sila sa pakikinig sa sinasabi ng pare. Diyos talaga na. Hindi, parang na rin si God na nagsasalita kasi pare nga, diba? Kaya kami lang nila mamang nakapansin na baliktad yung damit ko. Hindi ko na nga lang masyadong pinansin at pinahalata na baliktad yung damit ko. At nag-focus na lang talaga ako sa pakikinig sa homily ni Father. And ayan, pagka-uwi galing simbahan, syempre una kong ginawa, inayos ko na yung outfit ko. Hindi na siya baliktad dyan. Tapos inasikaso ko na rin ang aming breakfast. Noodles at hotdog ang breakfast namin for today's vlog. Madaling lutuin. Tapos 2 beses kaming nagkape niyan. Nagkape na kami nung bago magsimba at nung nag-breakfast pa kami, nagkape ulit kami. O diba, yaman sa kape yarn. Actually, bumabawi lang talaga ako ng kape. Magkape, I mean. Kapag kasi pumapasok na kami sa trabaho, hindi na kami nakakapag-coffee ni ate sa hapon. Hindi pa kasi kami nakakabili ng tumbler na pwedeng lagyan ng coffee. Tsaka na lang kapag makaipon na. Sa ngayon ay magtitipid muna ang goal natin. Mag-vlog daw si mama. Baliktad. Okay, bago mo siya ano. Ano yun sa harap? Dito. Yan. Kain tayo. Kain. Ang akong isla. Ano? Tipid-tipid. Ito yung mga pusa. Nag-aalmusal din sila. Ayan o. Oh. Kasali din sila sa pag-aalmusal.